sinungaling ako. Hindi na ako nagtataka dahil pati si Pangulong Duterte na sinasabi na nakakita, nakabasa yung report na yan na binabanggit niya doon sa isang rally doon sa Tagum City na sinasabi niya yung report na si Maricel Soriano at saka yung si Presidente Marcos. Nakita niya, nabasa niya during nung kanyang presidency. Ibig sabihin, kung yung presidente kinukumpirma niya na meron siyang nabasang report, may nakita siyang report, ibig sabihin, na-brief siya, nagkaroon siya ng intelligence brief patungkol dun sa report na yun. 2016 to 2022 si Pangulong Duterte. Paano nangyari na i-deny na nila Gerald Lasso na hindi nag-exist yung dokumento na yun? Samantalang sinasabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na mayroon siyang nakita, pinakita sa kanya. Babalik po ako kay Morales. Yes, go ahead. Ito po ay napakasinungaling na tao eh. We proved to you already kung gaano siya kasinungaling. Parang, bakit po tayo maniniwala sa kanya? I understand the committee and we are very grateful for you inviting us here, Your Honor. Pero nandito po yung PIDEA. I'm not here to protect anybody else, but it is the agency that I come here to present to you na kami po ay matino at tuwid. Ang problema lang yan, ang tanong natin kung sinong may position, actual position yan at nag-leak doon sa labas. Yun lang ating pinakatanong ngayon. Hindi ako nagdudura sa inyo when you say wala. General Lasso is a man of courage, integrity, and loyalty siguro. Talagang sinisikap ko po talaga na patunayan na ako ay inosente. At hindi po nila napatunayan na ako ay nagbangling at nagpabaya sa kaso. Kaya ang ginawa ng PIDEA bilang panghaharas sa akin, kinasuhan nila ako ng mga gawa-gawang kaso para masira po yung aking credibility. Ang concern ko lang po dito, bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan na po ba tayo, Your Honor? Dito sa mga information na nalathala doon sa publiko. I know you're monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, wag mo kong samang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos. How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Kumbaga sa kaya nga po ako dumating ako sa point na nag-isip ako teka muna, ako ang mapipin down dito. Kayo nandyan, ako nasa labas, pero ako ang nakapirma. Magdi-deny kayo, ako ipit. Ba't nyo i-deny? Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Como ba ang nandoon Bongbong Marcos na presidente ngayon, maiipit ako ang lalagay nyo rin sa alanganin? Abay, malaking kalokohan to, Your Honor. Kawawa naman po ako dyan. May pamilya rin po ako. Ako, yung pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po nung trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, di pin down yan? Dahil ngayon, Presidente, ngayon, iwas pusoy. Ayoko ho sana na sabihin, kaya nga sinasabi ko rito, Your Honor, hinahayaan ko siyang magsalita. Hinahayaan ko. Alam mo, ang pinaka-culprit talaga nito kung sino nag-leak nito Kaya dapat gagawa tayo ng batas na papanagutin yung mga unauthorized people who are disclosing this classified information, classified documents unauthorizedly. Yan ang pero anyway, parang deadlock tayo PIDEA wala yung dokumento niyan. Ikaw, meron.
Pero, nakikita mo talaga din, may papel, di ba? Papel. Sino nakapirma ng papel na yon? Ako, Your Honor. Kaya Ikaw. nga po, Your Honor, kinasabi ko nga, teka muna. Oh, Kaya sandali. ako Oh, sige, nakapirma. sige. Hindi. Pwede ma-flash dyan. Sabi niya, yung- dinay na lang namin. Huwag mo na niyo i-deny. Bakit kayo mag-deny? Nandito tayo para sa katotohanan. Yung nga, Your Honor, yun nga yung I-flash sinasabi niyo sa yung kwan, yung dalawang papel na yan. National Privacy Commission. Itong mga dokumento na ito, kalat naman ito sa buong social media, di ba? So, paano natin ito, anong treatment natin dito sa ganito mga papel? Can you advise us, please? Good afternoon, Mr. Chair. May I give an opening statement, sir? Yes, go ahead. Just make it brief and concise. Thank Yes, you. sir. Thank you, Your Honor. So, Your Honor, thank you again, Your Honorable Chairperson, for inviting the National Privacy Commission to this hearing. On behalf of the Commission, we reiterate our full support of this investigation on the alleged PIDEA leaks. These leaks of the supposed PIDEA documents raise serious concern on data privacy, potentially compromising sensitive personal data. It underscores the importance of the adherence of persons to data privacy laws, or rather the Data Privacy Act, and the implementation of appropriate and reasonable security measures to protect these data. And also the importance of conducting investigations to hold the persons responsible for unauthorized disclosures to be held accountable. That said, Your Honor, the Commission will submit its position paper, Your Honor, within the week. Now, as to your, Anong kaso na yes, sir. As nilalabag to- nila? Anong batas nilalabag nila? with this, sir, based on what is shown on the screen, sir, can be considered as sensitive personal information, which is this relates to information involved in an investigation, and under the Data Privacy Act, this is considered as special sensitive personal information, and the disclosure of this may result into prosecution for unauthorized disclosure. But also, Honorable Chair, this can also be penalized under unauthorized processing, especially to the person who actually leaked the data, or whoever else, not only the person who leaked it, but the continuous sharing, let's say an ordinary person who would use the picture and spread it across social media can also be potentially prosecuted for that violation. So meaning, makakasuhan din si Marlica nito? Siya man nagpalabas ito sa media? It may be, Your Honor, the case, depending on the circumstances, Your Honor. Ang dami nang madadamay dito sa kaso na ito. Anyway, pwede ba yung itong isa pre-operation report, yung isa authority to operate. Tanungin ko lang yung PIDEA. Buhay pa ba itong Mazda 3 na black? Saan yung plate number niyan? Your Honor, kotse ko po yan. Ako si mo. Ako na po mag-guide sa inyo. Yan po yan po yan, yung telephone number ko po yan, Sun Cellular po yan. Okay. Itong Toyota Vios, kanino sakyan ito? Kanino sakyan yan? Sino makasagot? Sir, Yes, sir. yung Mazda ay Morales yan. Morales. Yung Avanza kay Director Francia. Yung Francia. Crosswind sa PIDEA. Yung Toyota Vios, sir, hindi namin alam. Hindi property ng PIDEA yan.
Okay. Thank you, sir. So you confirm na organic vehicle ninyo itong ng PDEA, yung Isuzu Cruisewind, at personal ni Francia yung Avanza. Personal mo yan? Yes, Your Honor. Personal. So kung hindi ito totoo, paano lumabas yung papel na yan? Paano nakasulat yung mga details, specifics ng mga sasakyan? May color pa, oh. Black, silver, white. Kung hindi yan totoo, ano? Your Honor, ganito po yan. Doon po sa PDEA, halos lahat po ng agent ay gumagawa po ng pre-operational report tsaka authority to operate. Okay. So halos lahat po kami, meron kaming soft copy niyan. Halimbawa po, ako'y gagawa po niyan. May soft copy po ako. Pwede po na hindi ko na baguhin yung dating nakasulat. Minsan po dyan, madaming sasakyan. Tatanggalin ko lang po yung iba. Minsan, pwede na pong hindi ko tanggalin. So, kahit po sino sa amin, lahat po ng mga ahente, mayroon pong format na ganyan at pwedeng, dahil sa mga lumang file, pwede pong yan po yung ilagay. So you're alluding before this committee na ito ay pwedeng naka-soft copy na pwedeng i-print lang anytime ng sinong may access nitong mga papel na ito? Yung Pwede. ibig mo sabihin? Opo, Your Honor. Pwede yung officer on case na may hawak ng kaso na yan? In this case, Jonathan Morales, may hawak siyang soft copy at pwede niyang i-print anytime at i-distribute kung gusto niyo i-distribute? Ang sinasabi ko po, kung sino po yung may hawak ng ganong file na soft copy, pwede niya pong kopyahin, pwede niyang baguhin, at pwede niyang i-print, pwede niyang ibigay sa iba. Ganun po. Pero in this case, ako, basic lang, tingnan niyo yung papel na ito. Sa taas may nakasulat confidential. Di ba? Sa letter C at saka sa letter A, ano nakikita ninyo? Bilog. Di ba may bilog? Bilog. Di ba? Yan ay butas ng puncher. So, ibig sabihin, itong papel na ito, galing ito nakapile na may puncher at pinutukapi. So meaning, ito ay lumang dokumento na, kasi nakita may butas, Aalangan naman pati yung butas. Gagawin ng AI yan, yung artificial intelligence na kuha niyan. Igagawa ng butas na ganyan para lalabas na authentic. Basic lang, basic. Tayo lahat, lumang pulis tayo. Di ba? Klaro man yan na dokumento talaga yan, na may butas, sinirox lang, kaya makita niyo yung bilog nandyan andyan. Your Honor. Basic. Your Honor, Mr. Chairman. Yan po mga dokumento na yan, ako po ang gumawa. Nandun po yan sa PDEA. No question about Hindi that. po sa AI. You've been claiming that. Walang Yes, sir. problema. Alam ko yan. Inamin mo lang na ikaw Yes, gumawa sir. Yes, sir. Ikaw ang pumirma. Ang akin lang, ako lang, I'm trying to be objective here. I don't think yung AI makaproduce ng ganong klaseng kopya na may butas pa, pati yung butas na copy sa Xerox. I'm not sure kung kayang gawin yan, kung ito invented lang ito na papel. But anyway, since nag-claim ang PDEA now, non-existent itong papel na ito as far as their office is concerned. We are taking your word seriously here, sir, na wala ito dyan. Kasi kung nandyan ito sa opisina niyo, pangangalaga niyo, napakalaking pananagutan ng opisina niyo, dahil ito siguro nga, confidential lang nakalagay nito. Dahil yung involved na mga tao ay noon, siguro nasa mababa pa lang silang classification. Pero ngayon na ang involved ng mga tao ay presidente na ng Pilipinas, ay siguro top secret yan kung tutuusin ang classification yan. Kung ako mag-classify yan noon,
Kung ako ang mag-classify, that's top secret. Hindi yan dapat confidential lang. Yes. Your Honor, Mr. Chairman, gusto ko lang i-reiterate talaga, na ako wala akong anumang hangarin na ano pa yan, ipakalat. Kasi, yan, wala akong mapapala dyan na masasa publiko. Kundi, sabi ko nga, kabatayan ang matatamo ko dahil nga dun sa seryosong impormasyon na nakalagay dyan at yun talaga ikagagalit ng mga taong nandyan. Kapahamakan para sa akin po yan Yes, at saka in fairness to those people, di ba? Matagal ka na investigador Alam mo yan, ito information pa lang galing sa isang confidential informant. After this, ibabalidate mo pa ito. Pag validate mo dito, kung mag-positive man or mag-negative, kakandak ka pa ng actual operation. Pag kandak mo ng actual operation, mag-negative ito or mag-positive. Kung mag-positive man, kakasuhan mo pa sa piskalya. Pagdating sa piskalya, another step, kung magpapasa ito sa piskal, ipapile sa korte. Pagdating sa korte, very mahaba pang hearing ito, either makonvict man siya or acquitted. Napakahabang proseso. So very unfair kung based on that confidential informant na yan, ikukundim ka agad natin ang tao. Am I correct? Yes, Your Honor. Ang purpose kasi dyan, to verify the veracity of report. Hindi po natin sinasabi na siya ay yun na, Kaya nga po kaya po ang purpose yan, kaya magko-conduct ng surveillance, ng casing for verification. Kaya nga. I'm just running through the process, the procedure, para malaman ng mga nakikinig ngayon sa atin na napakahabang proseso pa ito. Ako mismo, kahit na pulis ako, pwede ako gawa ng may isang galit sa akin na confidential informant na yan, pwede ako si Bato. Mahilig yan umupak na mga drug personalities. Pero involved yan sa drug trafficking. Ito ang information na ibigay ko sa inyo. Pwede, anybody is vulnerable to any reports. So, malayo pa ito. But the fact remains that itong papel na ito ay talagang andyan. Inamin mo nga na andyan. Pero ang PDEA, deny na wala ito dahil wala man din talaga sa file nila. Kahit na saan yung dala-dala mong papel, sir? Wala talaga. As far as they're concerned, wala talaga itong papel na ito. So, ang tanong ngayon kung sinong may hawak nito at bakit na-leak sa labas. Very unfair. Very unfair sa mga tao na na-involve dito. Hindi ako I am not lawyering for anybody here. Pero you will agree with me, mahabang proseso pa ito, di ba? Tatakbo pa ito, operatan pa ito, validation operation, kung mag-positive, kasuhan. Kaya, kung sino mang mga tao na pangalan nakalagay dyan, yung tama nga yung National Privacy Commission na personal information yan ay dapat pangalagaan. That is why ikaw naglagay ng classification na confidential. Yes, Your Honor. That is why nilagyan mo yan ng cover sheet na confidential because yes, Your Honor. Napaka-sensitive nitong informasyon na ito. Hindi po yan para sa publiko. Yes, correct. Kung sino man yung tao na yan na nag-leak nito, napakalaking kasalanan niya. Napakalaking kasalanan. Dahil this is for us in the law enforcement at saka sa military. Sagradong mga papel ito. These are sacred to us. Hindi dapat basta-bastang i-disclose unnecessarily. Kaya nga dapat inibitahan natin yung National Security Advisor for them to explain gaano ka-importante itong mga classified documents na ito. Pero nag-absent man. Hindi man lang nagpadala ng kahit isang representative para sana tumulong dito mag-explain anong ibig sabihin ng restricted,
Anong ibig sabihin ng confidential? Anong ibig sabihin ng secret? Anong ibig sabihin ng top secret? Anong mga nakukompromise dito pag ito'y ma-disclose in an unauthorized manner at dapat na-explain ito nila ng National Security Advice. Alam natin, tayo mga pulis, alam natin yan. Pero for purposes of public information, dapat na-explain nila ito. So, deadlock tayo. Sino? Civil Service. Yes, ma'am. Anong kaso haharapin nung nag-disclose nito? Good afternoon, Your Honor. Yes, go ahead. Actually, yung divulging of confidential information is being penalized by two laws. We have Republic Act 6713 under Section 7. Ito yung Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees, and also under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Section 3 po. So, divulging of valuable information which are in the nature of confidential information to unauthorized sources, and as well as the release of certain documents prior to its actual authorized date, these are all punishable, Your Honor, with imprisonment of not more than 10 years. So do you think those legislations are enough? Yung mga batas na yan, tama na yan? Hindi natin gagawa pa ng panibagong batas para ma-emphasize natin talaga itong unauthorized disclosure of classified documents? Okay na yun? Sapat na yun? O dagdagan pa natin? Sa tingin ko po, Your Honor, mukhang sapat na po siya kasi we have two laws nga na parang tumutok dito. Although may kaibahan yung dalawang batas po na yon, because under 6713, merong condition na that person should have done the disclosure to benefit somebody. Wala siyang motive na to gain something. Wala siyang motibo to gain something. Basta nilabas lang niya. Will be disposed, how they will be stored by the concerned agencies. Yes, alam mo, institutions like this, PNP, Armed Forces of the Philippines, PDEA. Department of National Defense, DILG, PDEA, ay andyan na yan. Existing na yan, yung mga sistema na yan na how to secure this classified documents. Andyan na yan. Pero kahit na gaano ka secure yung system, kapag the human component manning that system ay may papasok na ibang motive, magkakaroon talaga ng leakage. I tell you, kahit anong pinaka-sophisticated Central Intelligence Agency, meron pa rin sila mga leakage doon. Dahil nga sa tao, the man behind the system, siya ngayon ang cause ng leak. So, importante yung mga tao natin, sir, sa PDEA talaga, na masiguro natin na hindi nagli-leak. At ito, sapat na rin itong hearing na ito, na malaman ng mga government people na mayroong kaukulang kaso, yung unauthorized disclosure, criminal at administratibo. Yes, Sa civil service, meron kayong may administrative liability yan. Yung liability po, hindi lang siya criminal liability, pati administrative liability. Correct. So, pwede po silang kasuhan kung sino man yung nag-divulge ng this is a grave offense under the rules on administrative cases in the civil service po, which operationalizes 6713, the penalties of 6713 po. Tama ka. Okay.
Sino pa may gustong sabihin? To shed light on this leakage. Ikaw, may sabihin ka pa? Jonathan? Yun lang sir, yung ang sana wag nang maulit yung yung ganyang klaseng insidente. Kasi hindi talagang nagtataka talaga ako bakit dumadating doon sa PIDEA. Pati nga yung video ng CCTV lumabas Mukhang may problema talaga no, Your Honor. Ang CCTV ng PIDEA para makarating sa Amerika doon sa vlogger na si Miss Maharlika, talagang nagtataka ako Sino yung contact nito doon sa PIDEA para magbigay ng copy ng video? Kasi kung titignan natin, sir, yung camera, para ma-access mo yung niyan, nakasecure yan. Bakit ganun? Parang hindi kontrolado ni Director General Lasso yung kanyang agency. Parang bakit ganun? Well, Kumsek, you invite Maharlika in the next hearing. Sabihin mo, no online attendance, physical presence. Para malaman natin kung saan ang source ni Maharlika nito. Di ba? Sa kanya nanggagaling Yes, sir. Go ahead. Your Honor, meron po kasi akong hinaharap na kaso ngayon na tungkol sa isang dating abogado namin dyan. Yung buong sequence nung pagtatalo namin ay nakunan ng CCTV. Ako po ang nagbigay nung buong footage ng CCTV na yun. Di ko na alam kung paano nakarating sa ibang bansa. Pero prinovidean ko yung kinasuhan ko ng footage. At ang may hawak po nun ay si Director Bitong kasi siya po yung chief ng intelligence ko. So, yung the whole footage of the whole sequence na yun, yung video clip na yun, the whole, binigay po namin sa yung tao na most likely nag-provide kay Maharlika. So, hindi po tama yung sinasabi na may leakage manggagaling sa amin. Hindi po. Binigay ko. Pinahintulutan ko po na mabigyan yung buong footage na yun. Sino, sir? Sino yung tao na yun? Yung si Attorney Delgado po na nag-file ng kaso laban sa akin. Kumsek, you invite Attorney Delgado. Next hearing. Your Honor, Mr. Chairman. Yes, go ahead. Maliban dun sa pre-ops, saka authority to operate, at saka dun sa video, meron pang mga agency orders na pinaplas sa social media na may classification na restricted. Bakit ito Yun nga Your Honor ito? Kaya nga, ang inaano natin, hindi ba natin makokontrol ito? Sir, paano? Ito, may marami rin nagkakalat. Paano anong gawin natin dyan? Your Honor, I have to admit, sa bilis po ng social media ngayon, ang bilis picturean ng dokumento, di ba? As much as possible, we follow procedures on how we keep our documents. But honestly, hindi mo naman talaga mababantayan din yan. And we take precaution on how we are supposed to be handling these documents. Pero kung minsan kasi, like issuance of orders, assigning somebody else to, somebody to another area, ayaw niya. Kontra. Ayaw niyang mailipat Madi-displace daw. O pipicturan. Tapos i-disseminate. O yan na. Tingnan niyo yung Parang paninira lang. Di ba, sir? So, honestly, eventually, itong mga orders na ito, may lalagay naman sa bulletin board But of course, yun nga, social media, ang bilis pong i-distribute. Much as we would like to prevent it from being spread out that easy, hindi po namin talaga makontrol kasi, yun nga, people work with their own cell phones. But, ina-exercise po natin dyan yung document security. Babalik po ako kay Morales. Yes, go ahead. Ito po ay napakasinungaling na tao We proved to you already kung gaano siya kasinungaling. Parang, bakit po tayo maniniwala sa kanya? I understand the committee and we are very grateful for you inviting us here, Your Honor. Pero nandito po yung PIDEA. I'm not here to protect anybody else, but it is the agency that I come here to present to you na kami po ay matino at tuwid.
kontra sa mga allegations niya. Kaya ito pa yung sinasabi niya na under duress sila. Ba't hindi po natin tanungin kung talagang under duress sila? Wala naman, ba't hindi po natin tanungin sila? Di ba? Kasi para... Isa-isahin natin. Yes, sir. Director Laura Nibato, were you under duress when you executed that affidavit? No, Your Honor. Thank you. Laila Abad, Not under duress, sir. IB Tolentino, IB Joy Tolentino, No, sir. Diana Amar, No, Your Honor. Gregorio Camoa, No, Your Honor. Mark Umones, No, Your Honor. Attorney, hindi na pala kasama, Director Martin Francia. Wala po akong affidavit na pinirmahan Your Honor. Ngayon lang po ako nagsasalita. At in fairness po sa aming Director General, napakamatuwid po niya. Sa kanya, wala siyang sinisino kung sino yung tatamaan. Pero ni minsan hindi niya po kami pinilit. Wala pong ganun, Your Honor. Thank you. Thank you for that information. Ako naman, kung alam ko na that's hindi katotohanan yan, kahit sino ka pang tao na influence sa akin na mag-execute ako pinabit, never ako talaga mag-execute dahil ginanon mo yan di ba? Under oath mo yan. Alangan naman, bibinta mo yung sarili mo. Pero yung nga lang, wala kayo nung Sabado na yon, nung sinasabi ni Jonathan na kausap niya yung confidential informant. Yung apat nagsabi na wala. Itong mga lalaki, nandoon ka nung time na yon? Wala po, Your Honor. Wala ka. Mark Umones. Wala rin po, Your Honor. So, what would be the effect of your affidavit na deny ninyo na nangyari yan doon sa loob ng PDEA? Pero wala kayo nung araw na yon. Anyway, what is important is hindi kayo in-influensya ni Director Lasso na mag-execute ng affidavit. Tatanda na yung serbisyo. Kaya pa kayong influensyahan. Ha? Director Bito. You want to say something? Yes, go ahead. Yes, sir. Gusto ko lang pong ipaliwanag, sir, na as the Director of Intelligence Service, all of these confidential documents should have been under my custody. And I will tell you, sir, na wala po talaga ito, particularly yung message, yung documents na yan. Pero possibly, baka may ibang may hawak sa labas ng PDEA. Yun nga, hindi ako nagdududa sa inyo when you say wala. Sinabi ng director nyo na wala. Kayo lahat nagsabi na wala. Wala talaga. Alangan naman magpupumilit ako na nasa inyo ito kung wala ito. Pero yun din, hindi ko rin pwedeng i-snub, hindi ko rin pwedeng i-deny na andyan yung naka-plus kanina ba? Naka-plus kanina, nandyan talaga existence nung papel na yan at saka yung gumawa, inamin na siyang gumawa. Ang problema lang yan, ang tanong natin kung sinong may position, actual position yan at nag-leak doon sa labas. Yun lang ating pinakatanong ngayon. Hindi ako nagdududa sa inyo when you say wala. General Lasso is a man of courage, integrity, and loyalty. Siguro, pareho kaming pinanggalingan ng PMA at hindi siya pwede magsinungaling sa akin. At ako rin, hindi ako pwede magsinungaling sa kanya. Hindi ako pwede magsinungaling sa kanya. Para matutunaw yung aming kaluluwa sa imperno niyan kung magsinungaling ako sa aking kapwa PMR. Ha? Pero yung nga lang, hindi ko rin pwedeng i-deny yung lumabas na papel. Andiyan man talaga, existing. Nakasulat pa nga yung inyong mga sasakyan, di ba? Sasakyan ni Francia. Andiyan lahat nakalagay. So,
At saka yung gumawa mismo, nandito ngayon sa harapan natin, nagsasabi na talagang meron siyang kausap na tao na nagbigay ng informasyon. Yun nga lang, kung nakikinig ngayon yung, kung buhay pa yung confidential informant mo, Jonathan, na naglapit sa'yo, kung buhay pa yon at pumunta dito, mas maliwanagan tayo. Your Honor, ang isa pa doon sa yung sinasabi ni Director General na Lasso na sinungaling ako. Hindi na ako nagtataka dahil pati si Pangulong Duterte na sinasabi na nakakita, nakabasa ng report na yan na binabanggit niya doon sa isang rally doon sa Tagum City na sinasabi niya yung report na si Maricel Soriano at saka yung si Presidente Marcos, nakita niya, nabasa niya during nung kanyang presidency. Ibig sabihin, kung yung presidente kinukumpirma niya na meron siyang nabasang report, may nakita siyang report, ibig sabihin, na-brief siya, nagkaroon siya ng intelligence brief patungkol dun sa report na yun. 2016 to 2022 si Pangulong Duterte. Paano nangyari na i-deny na nila General Lasso na hindi nag-exist yung dokumento na yun? Samantalang sinasabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na meron siyang nakita, pinakita sa kanya. Pinakita ng PDEA? Sino napakita? Your Honor, Bisaya po kasi yung kanyang salita during nung rally. Pero binabanggit niya po yung pangalan ni Maricel Soriano, ni Presidente, yung patungkol dyan sa na yan. Kaya Anyway, dapat i-re-raid ng PDEA. Yun po yung sinasabi niya. Bitong, ilang taong ka ng intelligence officer dyan? Matagal na po ako sa intelligence, sir, pero sa PDEA, sir, more than a year pa lang, sir. January 2023. Intelligence, saan ka? I was a retired general of the Armed Forces, sir. And Alpha Company ako, sir. Akong nagmamasid sa'yo nung... Ikaw pala si Sorry. Matanda na tayo. Hindi kita na-identify kagad. General Bitong ka na Alpha Company? Yes, sir. Sorry. So, one year ka pa lang With PDEA, sir. PDEA. More than a year po, sir. Pero di ba nag-isap ka ba? J2, sir. J2. Yes, sir. And ISG, sir. So as far as you're concerned, hindi mo makita yung dokumento na yan? Wala po talaga, sir. Wala. Wala po. Didlak tayo. Pero ako, hindi rin ako maniwala na wala yung papel na yan dahil andyan andyan, nakaprint, nakikita natin, andyan. Sir, if I may add, Ito na. Oh. Ito na, nagalit na sa akin si Marlica. Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na ni Marlica. Marlica, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. The mere fact, pakinggan, kailangan itong hearing na ito dapat magpapile pa ako ng resolution. Then pag i-read pa ito sa plenary,
bago ito ma-assign sa committee ko para conduct ng hearing. But hindi ko ginawa yan. Ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ang Senado? Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba? Anyway, hindi tayo dapat ma-distract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Malaman ang katotohanan. Bakit, Jonathan Morales, do you feel na ikaw ang kinikrucify ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, No, if Your I am Honor. being unfair to you, if I am being persecuting, very persecuting to you, please tell me. No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. O bakit sinabi ni Maharlika na gano'n daw ang ginagawa ko? Hindi ko po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Maharlika? Doon lang na-interview po, nung tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung napanood niyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. Maharlika, tingnan mo. Kung ilang senador andito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Maharlika, sino lang ang senador nandito ngayon nag-hearing? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan. God damn. I know you're monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong samang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Ang hirap nitong social media ba? Anybody can just castigate anybody without unfairly. Pati tayo, dinadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito, Maharlika. Hindi na ako nag-hearing dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito ginandak ng hearing. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. My God. Anyway, I don't care about your impression. I'm here to do my duty as the chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs. Kung sinasabi mo na bayaran or na-influence ako, no! Nobody can influence me. This committee is independent and it can use its power. Lahat ng power ng committee na ito para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. I was elected by the Filipino people para gampanan yung aking mandato. And here I am. I'm doing my job. I'm doing my job. We are a co-equal branch of government with that of the executive. Baka sabihin mo,
under the baton, under the dictates of Malacanang ako. Never. No, my dear. Hindi po kami kaya diktahan ng Malacanang because we are co-equal branch of government. Hindi po na kami kayang diktahan. Kaya huwag mo akong sabihan na binayaran ni Lisa Marcos. God sakes. Hindi mo lang alam kung ilang gira dinaanan ko. Wala po akong inatras ang gira. Hindi po ako umatras sa laban. Ito, simple dalawang dokumento, atrasan ko ito. Ano ka? Hello? Sorry, nagpalabas ako ng sama ng loob. Ha? Sorry kung apektado kayo. I'm doing the best of within the best of my ability na magampanan ko yung papel ko dito. Na walang kinikilingan, na walang pinapaboran. Hindi po ako pwedeng diktahan kahit sino man. Kung may makapagdikta man sa akin, ang asawa ko lang siguro. Kasi under desaya ako. Pero yung ibang tao dyan, never ako magpadikta. It's very unfair. It's very unfair. Kinabukasan ng Pilipinas sa pinag-usapan natin dito, ha? Kaya, dapat walang personalan. Alam mo, kung hindi ka nag-aral ng investigation, Marlica, lilikturan kita. Ang pag-iimbestiga po, madam, ay huwag mong haluan ng feelings. Huwag mong haluan ng emosyon. You stick with the facts. Kaya itong mga facts natin ngayon ginagather. Hindi tayo pwede magpalabas ng emosyon dito na kumakampi ka kanino at pinapaboran mo si ganito. Hindi po. Failure ang investigation mo dyan kapag haluan mo ng emosyon. Failure. Walang pupuntahan ang investigasyon mo. Kaya facts ang hinahanap natin dito. Galit ka pala kung tinatanggap ko yung facts na binibigay ng PDEA sa akin. Gusto mo lang yung facts ni Jonathan Jonathan Morales lang tatanggapin ko. So anong klase investigasyon yan? One-sided. God damn. Huwag mo kong turuan sa investigasyon dahil nag-retire ako. Baka hindi mo alam na top-notcher ako sa FBI National Academy. Pagdating sa investigasyon. Hindi mo lang alam, madam. Sige, we will set another hearing. Kumsik, kailan natin? Ha? 7. May 7. Ha? Tuesday. We invite Maharlika. Sabi mo, physical presence niya. Kailangan dito. At saka yung iba. Sino pa yung imbitahan natin? Paquito Ochoa. Dati Executive Secretary. Dave Curioso. Contractual. Tapos si Ms. Maharlika, then si Attorney Delgado, sir. And please tell them that their presence, napaka-importante ito, ha? Their presence is very much highly needed. At kung kinakailangan, I will issue subpoena for them to comply with that order. At kung hindi, we will issue warrant of arrest against them kung ayaw na pumunta dito.
Jonathan, Yes, Your Honor. am I being unfair to you in handling this investigation? Please tell me. Your Honor, wala po akong kinalaman doon sa anumang pahayag ni nung vlogger na si Maharlika patungkol po sa inyo. Ako po ay nandito, sumasagot po ako sa mga katanungan at ako ay ginagalang at irerespeto ko po yung inyong kapulungan at yung inyong Thank you. Thank you. Sir, I am being unfair with you. Pedia, in this investigation. No, Your Honor. Civil Service, am I being unfair to anybody here in my conduct of the investigation? I think not, Your Honor. I think you have been very fair in hearing both sides po. Thank you. So, from here, deadlock muna tayo as of now. Ano? Executive session pa tayo. Lucas, General Lucas. Executive session tayo. After this. I-suspend natin pero pauwiin na natin sila. Yung maiwan na lang yung executive hearing, executive session. Okay? So, ako ay nagpapasalamat. Jonathan, Thank you, Your Honor. please take care of yourself. Yes, Ha? Your Honor. Alam mo na, nasa law enforcement tayo. Alam mo, Yes, Your Honor. ano pwedeng mangyari sa'yo. Ha? May mga spoiler dyan na nanonood na pwedeng singitan tayo. Nagagawan ka ng masama para i-blame naman kung kanino-kanino dyan. Kaya please, ingat ka. If you need some escort pauwi ngayon, meron tayong sergeant at arms dito, pwedeng escortan ka. Your Honor, for the record, wala namang ibang mag-i-interest dun sa buhay ko, kundi yung mga tao na naandun sa confidential documents, katulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sila lang po, naniniwala po ako, sila lang yung may kapabilidad na mag-interest sa buhay ko. Ngayon, kung talagang ayaw nila akong mapahamak, ay sila na rin yung mag-provide ng security sa akin para masiguro nila na safe ako. Dahil wala akong ibang walang ibang tao na mag-i-interest sa akin kundi sila lamang. Ako sa akin po, Your Honor, for the record, trabaho lang po yung naging kinasangkutan ko dito. Trabaho lang po. Wala akong personal na anuman sa kanya. Walang buti na maidudulot sa akin itong pangyayaring ito. Talagang kaya po ako sumulat. Kung sinasabi man na ako kung anuman yung nilang paninira sa akin, wala pong problema sa akin yon. Ang gusto ko lang po yung katotohanan. Anyway, naintindihan mo naman siguro din yung ginawa ng PDEA just to set the record straight. Naintindihan ko po sila, Your Honor. Dati ka investigador, alam mo yan. Yes, Your Honor. Your Honor. In order to establish everything, makita mo, di ba? Yes, Your Honor. Wala din sama ng loob. Wala po. General Lasso, sir, wala kang sama ng loob kay Jonathan Morales. Sir? Okay lang tayo, sir, So, tulungan natin, i-monitor din yung safety niya. Baka masingitan tayo, sir. Mahirap na. Tayong sisisihin ito. At hindi ko sa konsensya ko yan dahil ako nagpatawag sa'yo dito. Jonathan? Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. Kumsek, please struck out from the record yung nasabi kong goddamn, yung aking nadalala ko sa emosyon. Please struck from the record. Yung gagawin natin executive session is about the drug hole, not PDEA leaks, yung drug hole sa Batangas ito. So, okay na kayo, sir. Excuse na kayo. Jonathan, if yes, you need something from me, just approach me. Kung kailangan mo ng escortan kita. Thank you, Your Honor. Sergeant at Arms. Sa lahat po, nandito ngayon, marami pong salamat sa inyong pag-cooperate sa investigasyon na ito. Kinabukasan po ng Pilipinas ang nakasalalay dito. Kaya magtutulungan tayo. Maraming salamat. At the next hearing will be on... everyone is invited again. 7, sir. Sa 7. May 7. 10 a.m., sir. 10 a.m.
Padilla-Rom. Maraming salamat at this hearing is suspended. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.